The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. We are finished discharging here in West Africa at aalis na kami papunta ng Gibraltar to have a bunkering, and we will be waiting for our orders. And here I am, ako yung nagtitimon dito sa barko ngayon. Alright, usap muna tayo while I'm on duty sa Manifold. Last time merong dalawang pusa na pumunta doon at pinakain ko na siya dito. So ito ang aming mga inumin dito sa barko. Nilagay ko dito sa mid room para lumamig talaga. Tapos ito ice. Chill muna. Look what I have. Royal Dutch at mga chocolates. Tapos napakaangas na palabas. Ito yung mga ginagawa kong libangan dito sa barko. Iinom ng pagkatapos ng trabaho, inom ng pampatanggal ng pagod, movie, and chocolates. Kaya tumataba tayo. Alright! I'm about to sleep, pero gusto ko lang i-share kung ano yung mga nangyayari dito sa aming barko. Right now, we are very stressed, both deck department and engine department, kasi nagkaroon ng memo, naglabas ng memo na kailangan trabahuhin talaga namin yung buong overtime namin, which is 103 hours. So ang gagawin namin, magtatrabaho kami ng 10 hours a day from Monday to Friday. 10 hours yan. So magsisimula kami ng 8 hanggang alas 8 rin ng gabi. So syempre ang trabaho namin more on labor works. So as you know, nakakapagod kasi instead na hanggang alas 5 lang kami, hanggang alas 8, and ayun, bino-voice out ko lang sa inyo na mahirap talaga ang trabaho dito sa barko. But syempre wala kami magagawa. We have just to gawin lang namin yung trabaho namin, just to follow them. Wala naman kami magagawa. Bayad naman yung overtime namin, permado namin yung kontrata namin, and yun, nakakapagod lang. I'm just sharing you guys na if sasakay kayo ng barko, you have to deal with these kinds of things na nakakapagod talaga magbarko, and you can do nothing about it. Just, you know, trabaho pa rin. Yun. Ngayon nga pala ay June 25, which is Seafarers Day. Alright, so to all Filipino seafarers in the world, happy Seafarers Day mga kabaro. Laban lang, kahit na pagod na, patuloy pa rin lumaban sa mga everyday struggles, sa everyday work na ating ginagawa. I know na kaya niyan at matatapos natin ang ating kontrata. Alright! As you can see guys, maliwanag pa rin ang araw, pero ang oras ngayon ay alas 9 na ng gabi. So ganito sa Gibraltar, and this season is actually summertime, kaya ganito. That is why hanggang alas 8 ang trabaho namin, 8 AM to 8 PM ng gabi. Alright, bugbugan, pero okay lang, may sahod naman tayo. Kakarating lang ng ating sahod. So syempre pagod tayo sa trabaho, pero marami tayong pagkain. So ayun, medyo matagal akong hindi nakapag vlog na naman dahil nanibago ang aking katawan sa aming bagong schedule na trabaho, routine. Yan. Pero ngayon adjust na rin. And ito, nakapag-release na rin ako ng aking kabina. Yaya! So may prospect na biyahe na kami, pero sa Lunes pa kami aalis. Ang biyahe namin sa northern part naman ng Russia, which is yung sa taas ng Ustluga. Pinuntahan na rin namin nakaraan yun. So dadaan na naman kami ng Skagen, Denmark, then pupunta doon.
Syempre, Sunday ngayon at may konti tayong inuman at kainan. So nagluto na naman kami ng noodles at ng napakaangas na daing na nahuli namin nakaraan. So ganito kami sa barko. Ganito pala kami magtapon ng basura sa barko. Usually binababa namin. Yan, nakikita niyo yung dalawang taong yan. Nagbababa sila ng basura tapos dinadala nila dyan sa sasakyan na yan na may mga tao din. And ayun, mano-mano namin binababa. Usually mga plastic yung mga binababa nila dahil wala kaming certificate para magsunog ng plastic, mga papel lang. That's why ganito ang aming sistema. Nag-start na pala kami mag-loading at nandito kami sa Primorsk, Russia. Ang aming next port ay Brazil. At syempre hindi pa confirm yun. At syempre walang labasan dito sa Russia dahil nga sa hidwaan nila sa Ukraine. And ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbaba nila ng mga basura. At mamaya ay duty ko na. So magkakape na ako at maliligo para fresh na fresh. Alright! We just arrived here in Skagen, Denmark, and we have some new crew on board, and nag-start na rin kami mag-store ng aming mga provisions and mga spare parts. So ganito pala ang sistema namin kapag kami ay kumukuha ng aming mga provision dito sa aming barko. As you can see, yan yung aming mga pagkain na good for 2 months. Ang next port namin ay Brazil, Paranagua. And so galing nga kami ng Russia at dumaan kami ng Skagen, Denmark. Ngayon naman dadaan kami ng Atlantic Ocean, which is one of the largest ocean, pagitan ng Europe and America. Nakasampa na nga yung inutusan ko bumili ng aking kape. Ayan, meron na akong coffee ko 3-in-1. Nescafe baka naman. Syempre mahaba-haba ang biyahe na naman to. Almost 20 days ang aming biyahe. So probably pagdating namin sa Brazil, it's already August at 3 buwan na lang ang matitira sa aming kontrata pag dumating kami doon. Bukas may cabin inspection kami at last time ang aking remarks sa cabin inspection ay kailangan kong pinturahan to. That is why magpipintura tayo ngayon. Alright. And all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Dumating na naman ang aking mga orders. KitKat, Lay's, Snickers. Actually, dalawa yung Lay's kaso nakain ko na isa. So, ayan. Natapos na rin ang aming cabin inspection at ngayon, magbabasketball tayo. Alright. Dahil nga magsi 6 months on board na ako dito sa barko at napakahaba na ng aking buhok,
I decided na magpagupit na dahil mainit sa Brazil.